my beloved Boss Mike Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa dako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Sorry naman, na-late na naman ako. Pasok na natin. Ano mga otoridad si Kibuloy at 5 iba pang akusado? Hanggang simula kaninang umaga hanggang ngayong tanghali ay walang Kibuloy at 5 kapwa niya akusado ang nakita ng mga otoridad sa kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest. Pasado alas 4 kaninang umaga nang isilbi ng mga otoridad ang warrant of arrest laban kay Kibuloy at 5 pang kapwa niya akusado. Kabilang sa mga pinasok ng mga otoridad, ang Kingdom of Jesus Christ Compound sa Buhangin District, ang Prayer Mountain at Glory Mountain sa Barangay Tamayong. Mahigit 100 pulis na naka-full battle gear ang sumugod sa KOJC compound para isilbi ang warrant of arrest. Kanina, nagkaroon ng tensyon sa harapan ng KOJC compound. Ito ay matapos ilang mga supporters ni Kibuloy ang humarang sa entrance ng gate. Sigaw. Nakita nyo yan. Maybe yung ano nga. Dali. Kita nyo yan, ang daming tao, no? Marami talagang tao. Maraming mga taga-sunod yan si Kibuloy yan, yung mga nandiyan dyan. Kita nyo, Pero yun yung mga dami ng tao na yan. Yan lahat nadadamay. Damay lahat yan sa kalokohan ni Kibuloy. Diba? Pero wala naman dapat ito Hindi naman dapat ito nadadamay yung mga yan napapaniwala na si Kibuloy ay walang kasalanan. Si Kibuloy, anak ng Diyos. Yan ang ano nila Yan ang paniniwala nila. Oo. Nako, thank you naman sa lahat ng mga nagko-congratulate pa dyan. Shout out po sa inyong lahat. Sige, tuloy natin to. ng mga ito ang hustisya para sa kanilang leader na nahaharap sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Nakita nyo? Puro mga heinous crime Yung kaso ni Kibuloy. Pero itong mga ito, parang hindi pwedeng ganyan, kahit na ganyan, kahit na rapist yan, huwag niyong uhulihin yan. Wag kayong dyan, huwag kayong loloko-loko. Pag hinuli niyo yan, nako. Di ba? Hindi pa nga convicted, sabi nga ni Arnold Lopez, justice na agad. Hostisya na agad. Paano naman yung mga mga sumisigaw ng katarungang inagrabyado at inabuso ni Kibuloy? So, wala na yon. Kalimutan na yon, ganon. Total naman, nasarapan naman, ganon. Kaya kalimutan na. Ibang klaseng pangangatwiran nitong mga ito. Kita nyo, no? Tama nga yan. Lisa Reyes, sumuko ka na lang Kibuloy para wala nang madamay. Diba? Obstruction diba? Sabi ni Rico Blanco, dapat kasuhan niyang humarang na yan. Dapat talaga. Sige, tuloy. Hindi naging madali sa PNP, CIDG at sa SAP ang pagpasok sa compound dahil sa libo-libong mga taga-suporta na humarang. Hindi na rin Hindi ba kayo nagtataka? Meron agad, Meron agad silang nakahandang mga ganito, Mga placard, nakahanda agad. Ibang klase, no? Talagang handang-handa sila. Lakihan mo, Boss Mike. Sige, kunin mo. Lakihan natin. Ayun, no? Di ba?
Ano? Stand for Pastor Apollo Kibuloy. Oo. Grabe, no? Ay, nako. Sige, tuloy natin to. Pinayagang makapasok sa loob ang mga media. Liban dito, meron ding 3 chopper na nagsaservice sa taas para makita ang nangyayari sa loob ng compound. Pinasok dito. Ayan na. Sino naman yung mga chopper na yan? Chopper ba ni Kibuloy yan? Sige nga. Sige, para malaki. Ano yan? Ano yung chopper na yan? Ang nangyayari sa loob ng compound. Pinasok din ng mga pulis ang pag-aari sa ni Kibuloy sa Barangay Tamayong, pero hanggang ngayon ay walang Kibuloy at 5 pang... Nasaan ka na ba kasi, Kibuloy? Magpakita ka na kasi. Huhulihin ka lang naman. Abay, pagka ganyan, PNP. Mukhang may humuhudas sa inyo. Kasi hindi yung kikilos, mga kababayan. Itong PNP, hindi yung kikilos kung walang ano yan. Oo, ha? Kung walang sapat na impormasyon na nandiyan lang si Kibuloy. Baka dyan sa inyong hanay, mayroong humuhudas, kaya natutunugan ni Kibuloy. Nakakapagtago sa kung saan na hindi siya makikita. Malay nyo kung nandiyan lang sa mga banga. Ano tawag doon, Boss Mike, kapag nasa banga? Di Kibuloy sa banga. Naloko na. Diba? Ang tawag na sa kanya, pag nasa banga, nagtatago, Kibuloy sa banga. Naloko na. Diba, no? Kapwa niya akusado na nakita. Ilang mga supporters rin ang tinalian ng cable tie matapos mag-resist sa mga pulis. Ayon sa Police Regional Office, Ano sabi? Ulitin mo nga. matapos mag-5 pang kapwa niya akusado na nakita. Ilang mga supporters rin ang tinalian ng cable tie matapos mag-resist sa mga pulis. Kasi yung mga iba dyan talaga nadoktrinahan ng matindi. Kaya ganyan, oo. Hara-hara. Dapat lahat ng mga ganyan, tatalian talaga ng kamay. Dapat nga, dapat nga talaga, pusasan, wag lang yung wag lang yung, alam nyo yung plastic na ginaganon. Yun. Dapat, hindi lang ganon. Posas na mismo. Tapos dali nyo sa presinto. Ikulong ninyo, demanda nyo. Kaya dali nyo dyan, sama nyo si Malabanan. Alam nyo si Malabanan? Sino nakakaalam ng Malabanan? Yung sumisip-sip ng ng Puso Negro. Yun, ipambuga nyo dyan sa mga yan. Ewan ko na lang, diba, Arnold Lopez. Ay siguro, kung hindi magsilayasan yung mga yan, buga mo dyan yung sinipsip sa Puso Negro. Ewan ko lang. Baka bigla na lang yan. Biglang magpulasan yung mga yan Diba, Ayon sa Police Regional Office 11, bahagi lamang ito ng due process ng PNP sa pagsisilbi ng warrant of arrest at ginagawa nila ang lahat ng paraan para maiwasan ang anumang tensyon. Alam nyo, kahit anong iwas ng mga pulis dyan, kung etong mga hinayupak na ito, makukulit talaga, wala tayong magagawa. Di ba, Walang magagawa. Asan na mga vloggers ni Pacquiao? Di ba? Subukan nilang manlaban, Ibiambel, At si Malabanan lang itatapat natin. Naloko na.
Facebook post naman o sa Facebook post ni Attorney Torion, ang legal counsel ng KOJC, walang kibuloy na nakita sa loob kasama niya ang mga pulis sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Maliban dito ay sa pagsisilbi ng warrant of arrest, masiligpitan na rin ng PNP ang checkpoint ngayon dito sa lungsod ng Davao City at maging sa loob. Tignan nyo yung eroplano, baka nandun lang sa loob ng eroplano yan. Naloko na. Alam nyo, yan ang eksperto ko, maghanap ng nawawalang tao. PNP, try nyo kaya ako maghanap dyan. Naloko na. Kasi sa totoo lang, ang dami ko nang nahanap na taong nawawalang nagtatago eh. Oo. Pero mo yung mga wanted eh, nahahanap ko. Tuloy. Loob ng kampo ng Police Regional Office 11 na hinigpitan na rin ng PNP ang kanilang checkpoint sa lahat ng mga sasakyan na pumasok at lumabas sa loob ng Pier 11. At mahingi tayo ng update aga mamaya sa Pier 11 kung nakita na ba itong si Kibuloy at 5 kapwa niya akusado. Yan muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo aga. Yun. So eto na. Eto na mga kababayan. Alam nyo, yung pagkakapalit ng mga pulis dyan, kasama yan siguro. Kasi bigla-bigla nagpalit ng mga pulis. Di ba mga kababayan, nagpalit sila ng pulis, tapos biglang etong ginawa, sabay-sabay ni raid. Ako malamang yan, kasama yan sa plano. Oo. Nahanapin si Kibuloy. Ito yung mga tauhan. Sino ba itong babaeng nakadilaw? Si Cory ba yan? Si Cory ba yan? Si Cory? Sige, Cory. Ano na? Kung matino sila, kung maayos, bakit madaling araw? Ano ba naman yan? Siyempre, walang oras yung paghuli. Kaya nga ako naniniwala rito. Naniniwala ako dito mga boss. Kaya yan, madaling araw yan nagsipag punta dyan sa mga hinihinalang tinataguan ni Kibuloy. May meron silang na impormasyon na nandiyan lang si Kibuloy. Diba? At si ating hindi alam kung ano yung mga panuntunan, polisiya, walang oras yan. 24 hours pwede mong iserve ang warrant of arrest. Diba? Sila hindi nga kasi. Hindi nila alam yun. Bakit madaling araw? Tama ba yan? Bakit hindi broad daylight at maayos? But they were really bent on attacking us, I'm sure. Or else, hindi sila naka-full battle gear na, Diyos ko, parang gigirahin nila. Ano ko sila ba makalaban? Sige! Kita nyo, feeling biktima sila. Feeling biktima sila. Paano hindi magsusot ng mga ganyan? Meron ngang nabalita na maraming ang barel si Kibuloy. Maaaring baka mamaya merong mga na-train dyan na mga private army o dili kaya may mga ilan dyang grupo na sumusuporta kay Kibuloy. Kailangan maging handa. Ito naman si ate bakit kanyo? Bakit? Normal lang yan na dapat naka-full battle gear ka. Diba? Ganon talaga ang tatanga nila Yung Karutan Pilipino, nakita nyo naman itong lugar, holy ground. Paano naging holy? Paano naging holy kung mayroong mga minamanyak? Oo nga pala, holy pa rin yun, Boss Mike. Oo nga, Nino, naisip ko din agad.
Kasi kapag ka ginojorjor ni Kibuloy, yung mga chika bebe, nagiging holy. Oo, laging nababanggit ni Kibuloy, holy shit. Sabing people, Diba? Ang sarap. Holy shit. Lame kaayo. Naloko na. Diba? Oh. why are you doing that? Yun nga ma'am, sabi ng ating mga kababayan na Anong sabi niya? Why are you doing that? Kupal din. Bakit? Eh, yung amo nyo, wanted. Yung amo nyo, pinaghahanap ng batas. Yung amo nyo, di umano'y nanggahasa. Ay naku, ewan ko ba dito, O, sige. naka-witness po dito sa mga pangyayari sa ating live stream, kapuna-puna yung mga mahabang baril, may machine gun pa na parang lulusob noon sa Marawi. Parang lulusob sa gera. Aba, sabi ko, gano'n na ba talaga? Ito naman nagbabalita talagang ginagawang exaggerated no? Ito naman, tingnan nyo, talagang ang hahaba ng baril At meron pang machine gun Sama mo na yung tangke. Oo, meron pang tangke, ganon. Para mas malupit. Sige, tuloy. Sabi ko, kilala nyo ba sinong nilulusob nyo? Sino ba yung nilulusob? Kilala nyo ba daw ba kung sino yung nilulusob? Kilala nyo ba sino si Pastor Kibuloy? Kilala nyo sino si Pastor, ha? Alam nyo ba ang ministry niya? Nagrally na kami dito, NJ. Sinabi ko, kung kilala nyo si Pastor Kibuloy, hindi gagawin ito. Meron man kaya kayong mga puso. Alam gusto nyo ba, di ba, dapat proteksyonan nyo kaming mga mamamayan? Eh, syempre, hindi lang naman kayo ang mamamayan. Pinoprotektahan at sumusunod ng mga pulis dahil nga merong isa-serve na mga dapat na sagutin ni Kibuloy. Dapat na pumunta, 'di ba? Kung ayaw ng ng gulo, mga kababayan, mga mare at pare. O di si Kibuloy pumunta na ng ng korte, sumagot doon. Pumunta sa Senado, sumagot doon. Pumunta sa Kongreso, sumagot doon. Yun lang naman yun, di ba? Tuloy. May proteksyon pa ba kami sa inyo? Ba't kayong lumulusob sa amin? Hindi ho kayo yung nilulusob. Kayo lang ho hara-hara dyan. Kaya nga naging ganyan Oo, gusto nyong maging mukhang aping-api si Kibuloy. Gusto nilang palabasin na talagang overkill yung paghahanap kay Kibuloy. Gusto nilang palabasin at pasamain si Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, sasabihin nila, utos na naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Salamat po. Mike Cervera ang laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, nakapag-like, nakapag-share, opo, maliit na bagay lang yan pero malaking bagay sa atin yan. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.